Natanaw ko namang nakababa na ng hagdan at naglalakad na papalabas ng campus yung matandang babae na nakaitim habang yakap-yakap yung lumang diary. Buti na lang wala nang masyadong students sa baba kaya nakatakbo ako ng mabilis papunta doon sa matandang babae. Nagulat ako nung bigla siyang tumigil sa tapat ng Arc of the Century. Agad naman akong tumakbo papalapit sa kanya at kinalapit siya. Lola, pwede ko bang makuha yung diary? Hinihingal kong tanong at medyo naiiyak na. Nagpa-flashback kasi sa akin ngayon yung mga sinasabi ni Shay. Si Shay na dati kong best friend. Lumingin sa akin yung matandang nakaitim. Yakap-yakap niya ngayon yung diary. Iha, hindi mo ito pwedeng makuha. Meron ang may-ari nito. Pero pwede ko tong ipahiram sa'yo kahit sandali. Sabi niya nakangiti na siya ngayon. Parang may kakaiba sa ngiti niya. Parang may hiwaga sa likod ng mga ngiting yun. Magagalit po ang lola ko pag nawala ko yung diary na yan. Paliwanag ko pa. Pinunasan ko ng luha ko. Pinagtitinginan din kasi ako ng mga tao. Baka atakihin sa puso si Lola Carmina pag nalaman niya nawala ko yung diary. Halos 4 generations na din ang pinagpasahan nun para iwala ko lang ng ganun-ganun. Huwag kang mag-alala, hindi siya magagalit. Alam na niya ang nakatakdang mangyari. Sabi pa niya habang nakangiti pa din. Inabot na sa akin ng matanda yung diary pero nung kukunin ko na agad niyang niyakap ulit yung diary. Tapos tumitig siya ng diretso sa mga mata ko at dahan-dahang humakbang papaatras. Oh my God, dadaan siya ngayon sa Arch of the Centuries. Wait lang, bawal dumaan anyway para sa aming mga students lang naman yung myth. Sabi ko pa, may kasabihan kasi na kapag dumaan ka daw sa Arch of the Centuries, habang nag-aaral ka pa ay hindi ka daw makakagraduate. Nakatitig pa rin sa akin ng mabuti yung matandang babae habang unti-unti siyang humahakbang paatras at padaan sa Arch of the Centuries. Ang pag-iibigan ninyo ay muling may susulat sa araw ng ika-4 na pagkakataon. Dagdag pa niya, ha? Teka, parang narinig ko nabasa ko na yung phrase na yun somewhere. Yung nakasulat sa front page ng lumang diary. At ngayon ang araw na iyon, dagdag pa niya, at tuluyan na siyang dumaan sa Arch of the Centuries. Nagulat naman ako kasi bigla siyang nawala. Oh my gosh, minumulto na ba ako? Tatakbo na lang sana ako papalayo, kaya lang napansin ko yung lumang diary na naiwan sa sahig sa ilalim ng Arch of the Centuries. My gosh, kailangan kong kunin yun. Magagalit sa akin si Lola Carmena kapag di ko nabalik sa kanya ng maayos yung diary ngayon. Ay, pero nasa ilalim siya ngayon ng arko. Sabagay, di naman ako dadaan sa Arch of the Centuries eh. Dadaputin ko lang yung diary na nasa ilalim nito. Hindi ko alam pero sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at parang ang bigat ng pakiramdam ko habang dahan-dahang naglalakad papalapit doon sa diary na nasa sahig ngayon. Dinampot ko na yung diary at napahinga ng maluwag. Ipapa-LBC ko to mamaya pabalik kay Lola Carmena. Baka mawala ko pa to. Ay, pero nagulat ako pagtalikod ko nang biglang makita ko yung matandang babae na nakatayo ngayon sa likod ko. Paano siya napunta sa likod ko? Gagaling kayo dun, di ba? Gulat kong tanong sabay turo sa Arch of the Centuries na nasa likod ko. Oo, pero hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Sagot niya sabay tulak sa akin dahilan para matumba at nakalagpas ako sa pagitan ng arko. Ouch! Nasubsob yung pisngi ko sa sahig at naramdaman kong may dugong lumalabas sa ilong ko. Nag-nosebleed ako. Dandan akong tumayo pero nagulat ako nang ma-realize ko na nag-iba na ang buong paligid. Nasa UST pa din ako pero bakit parang kakaibang lahat? Karamihan sa nakikita ko puro lalaki na nakasuot ng puting polo na may mahahabang manggas at may mga sombrero. Parang kasuotan ng panahon ni Jose Rizal. Binibini, ayos ka lang? Anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang tanong sa akin ng isang babaeng nakasuot ng pangmadre. May 20 ding babae ang nasa likod niya pero nakasuot sila ng barot saya na kulay puti, yung katulad ng suot ni Maria Clara. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko na nakasuot din ako ng barot saya na puti, katulad nila. Oh my God! Tayo'y humayo na, malapit nang magsimula ang misa. Sabi nung madre na umalalay sa akin. Naguguluhan ako. Anong nangyayari? Nananaginip lang ba ako?
Bigla akong natawa. Well, grabe. Siguro pinagtritripan lang ako ng mga kaklase ko. Naalala ko kasi mahilig sila sa mga pranks. Huwag niyo na nga akong lukuhin, alam mong style na yan. Don't fool me or else, hindi ko na natuloy pa yung sasabihin ko kasi nakatitig lang silang lahat sa akin. Parang confused sila. Saan mo natutunan ang lingwaheng iyan? Hindi itinuturo dito ang wikang Ingles. Sabi nung madang katabi ko na matangkad, payat at may matatalim na mata. Napatulala naman ako. Ano bang pinagsasabi nila? Nakadrugs ba ang mga to? Ipagpapaumanhin niyo po, Goro. Dahil kulang po sa tulog at nasubrahan po sa pag-aaral kagabi si Carmeleta, kaya po masama ang pakiramdam niya. Sabi ng isang babae, na may mapupungay na mata at maputing balat, nakabarot saya din na puti at may bulaklak sa buhok. What? Ako? Si Carmeleta? Yung babaeng kamukhang-kamukha ko na nasa painting? So, ibig sabihin, nandito ako ngayon sa panahon nila? Sa taong 1892? Nababaliw na ata ako?